Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong reporters para sa araw na ito. Ako po si Miss Kanggao at ang aking pong partner ay si Mr. Velasco. Ang topic na ipepresent po namin ngayon ay tungkol sa feminismong pananalig. Sa report na ito, pag-uusapan natin kung ano ang feminismo at pananalig at kung paano nagkakaroon ng kaugnayan ng mga ito sa pagkakapantay-pantay at karapatan ng kababaihan. Para sa slide na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang feminismo. Ang feminismo ay isang kilusan at pananaw na naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa lipunan. Nilalabanan nito ang diskriminasyon, pang-aabuso at hindi pantay na pagtrato batay sa kasarian. Sa madaling salita po, ang feminismo ay tungkol sa pagkakaroon ng pantay na karapatan at oportunidad ng babae at lalaki. Layunin din po nitong labanan ng diskriminasyon at hindi patas na pagtrato sa kababaihan. Kaya masasabi natin na ang feminismo ay tungkol sa respeto at pagkakapantay-pantay. Ngayon naman, ano nga ba ang pananalig? Ang pananalig ay matibay na paniniwala o pagtitiwala sa isang bagay na pinahahalagahan ng isang tao. Maaaring itong may ugnay sa pananampalataya, prinsipyo, o paniniwala na nagbibigay ng lakas at direksyon sa buhay. Halimbawa po dito, kapag may pinagdadaanan tayong problema, ang ating pananalig ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Ano ang penisimong pananalig? Ang penisimong pananalig ay maaaring unawain bilang pananaw at pinagsama ang penisitang, paninindigan at pananalig. Binibigyan din ito na ang pananampalataya o personal na paniniwala ay maaaring maging daan upang itaguyod ang dignidad, karapatan at kalayaan at pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Hindi nangangulugan ng penisimo na pagkontra sa kalalakihan. Sa halip, nakatuon ito sa pagwawasto ng mga hindi pantay na oportunidad at pagtrato sa kababaihan. So ano nga ba ibig sabihin nito? Ito ay paniniwala na dapat pantay ang mga babae at kalalakihan pagdating sa karapatan, respeto at oportunidad. Hindi ibig sabihin nito na mas importante ay babae kaysa mga kalalakihan. Ang main point nito ay dapat walang diskriminasyon dahil sa kasariang meron ka. Halimbawa sa trabaho. Dapat pareho ang opportunity ng mga babae at lalaki na ma-hire o ma-promote sa trabahong meron sila. Basta parehas silang qualified. Hindi dapat piliin ang mga lalaki dahil lang sa kasarian nila kasi meron tayong paniniwala na mas angat ang mga lalaki kaysa sa mga babae dahil mas madaming kayang gawin ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Pero mali ito. Dahil ang kakayahan ng isang tao ay hindi nasusukat o nakabase dapat kung anong kasarian meron siya. So basically, ang feminism hindi dapat tungkol sa pag-aagawan kung sino ang mas mataas, babae ba o lalaki. Ang point nito ay dapat pantayang treatment at opportunity at hindi dapat nasusukat ang kakayahan ng isang tao dahil sa kasarian niya. Next is mga layunin. Ano nga ba ang layunin nito? Itaguyod ang dignidad ng bawat babae, labanan ng diskriminasyon at pang-aabuso, bigyang halaga ang boses at karapatan ng mga kababaihan, itaguyod ang pantay na oportunidad. Iugnay ang pananalig at pagkilos para sa kabutihan ng kapwa. Hikayatin ang kababaihan na maging matatag at magkaroon ng tiwala sa sarili. Ano nga ba ang kalagahan nito? Mahalaga ang penisimong pananalig dahil ipinapakita nito na maaaring maging lakas at inspirasyon ang pananalig sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng dignidad at karunungan. That's all po. Thank you.